What's up mga kababayan? This is Cruz Wonder po. So ngayon po pag-uusapan naman natin ang mga 7 tips para maging successful ang yung pag-apply sa abroad. So umpisa na po natin. So number 1 po ay ang mag-research at mag-gain rating. So isa sa paraan ay ang pagre-research mo sa company o sa bansa na a-applyan mo. Dapat malaman mo yung mga restriction, mga visa requirements, tapos mga bagay na kakaharapin mo in the future pag natanggap ka. Kailangan mo rin tignan mo yung magiging job description mo kung sakaling matanggap ka. Ayun ang mga isa sa mga bagay. Lalo pag pumunta kayo ng Saudi, iba po yung rules doon sa Singapore. Kaya mas maganda. So umpisa pa lang, alam niyo na yung mga bagay na bawal at pwede. So para hindi po kayo magkamali. Kasi mahirap po pag nandun na po kayo sa process ng applying tapos natanggap na kayo sa first interview tapos nalaman ninyo na yung bansa na pupuntahan ninyo or yung company ay nandun sa magulong bansa. So, pinakamahalagang bagay po yun na malaman nyo in the first place. Pangalawang steps naman po tayo ay ang pag-update sa inyong resume or pagganda sa magandang application letter. So, ano nga ba ang kagandahan nun? Ito po yung resume ninyo at nailagay nyo po yung maayos yung qualification ninyo. Mas madali sa company or sa mag-i-interview sa inyo at mag-a-assess sa inyo na tignan kung kwalipikado nga ba kayo or hindi. Dahil sa CV pa lang, malalaman na nila kung okay ba kayo or hindi. So, isang paraan po yun. Isama na rin ninyo ang application letter na interesado talaga kayo na mag-apply. So, at makapasok sa company na yun. So, depende po yan kung saan po kayo mag-a-apply, kung pwede po sa agency, or direct hire, or pwede naman sa LinkedIn. So, maraming paraan po para mag-apply sa ngayon. Pero depende pa rin po yan sa inyong position or kung ano yung papasukan ninyo abroad. So, mahalagang malaman po ninyo yan. So, pangatlong tips naman po tayo, i-update lang po ninyo ang yung qualification, mga job history, job titles, tapos mga job description nyo since the beginning na nag-work kayo. Mahalagang bagay po yan kasi doon lang makikita ng employer yung chronological history ng inyong pinasukan at ang mga bagay na at paano nila ma-reflect ang qualification nyo sa current na position na apply nyo sa abroad. So, isang tips din po na dapat yung tandaan pag sa online profiles, kailangan po i-summarize ninyo kung ano po yung mga bagay na saan kayo may expertise. Pag sa halimbawa po sa engineering, halimbawa ang expertise mo sa infrastructure, maganda po yan kasi pipilter out nila agad kung nararapat ba kayo sa position na hinahanap nila. Or halimbawa sa building, sa casinos, construction, mahalaga po yan. Or pag halimbawa sa F&B naman kayo nag-a-apply, dapat ipakita nyo sa profile ninyo mga experience ninyo na naangkop doon sa apply ninyo. Kasi pag halimbawang mag-a-apply kayo tapos hindi naman siya related sa apply ninyo sa abroad, malamang sa malamang po hindi po kayo matanggap or pwede kayo matanggap pero yung job offer sa inyo ay mas mababa. So kailangan paghandaan nyo po yun. Dapat maayos na nakikita yung qualifications at history. So number 4 naman tayo ay ang networking or reference. Mahalagang bagay pang network natin kasi sila po yung magbibigay ng payo sa atin at magbibigay ng suggestion at additional knowledge regarding sa company, sa mga trabaho at sa mga ibang skills na hindi pa natin nalalaman na pwede natin ma-apply sa bagong trabaho o sa kasalukuyang trabaho natin. So, huwag nating isang tabi ang network o mga previous na kakilala natin o mga current na kakilala natin kasi the more na lumalaki ang iyong network, mas lalong lumalaki ang presence mo
hindi lang sa industry mo, kundi mas nakikilala ka as credible na person, at maaaring sabihin natin na maasahan ka kasi yung nakapag-build ka ng social presence sa ibang tao. So yun po. Sa panglima naman po ay dapat maging determinado ka. Dapat po nag-research ka na, talagang desidido ka na gawin yung bagay na nararapat para mag-stand out ka sa ibang empleyado or sa ibang nag-a-apply. So una po ay mag-aral ka. Imbis na naglalaro ka, pwede kang imbis na naglalaro ka lang sa mga free time mo, pwede kang mag-aral ng pre-tutorial or pre-lessons na makakatulong sa iyong trabaho. Di ba kayo pumunta ng Udemy, Coursera at iba pang platform learning organizations na may free din. So maraming paraan po yan. So gaya ko po, kumuha ko po sa Coursera. Unang kinuha kong course sa Coursera ay ang Project Management sa University of Virginia. Parang nasa 400 lang po yata yun per month. So nakatulong po yun nung nag-apply po ako sa Singapore kasi accredited po yun, sa kami ibibigay silang certificate na nakatapos ka. Tapos meron din po siyang grade. Mahalagang bagay po yan. So i-cover din po natin yan in the future kung paano po maghanap ng learning platform na maganda na naayon sa inyong position or sa applyan ninyo. So abangan po natin yan. So tuloy po natin yan. So kailangan po determinado po kayo at mag-stand out po kayo. So sa pang-anim naman po tayo ay paghahanda sa interview. So kung sakaling natanggap na po kayo sa preliminary assessment, tapos natawagan o na-contact na kayo at hiningi yung ibang information ninyo, ibig sabihin nakapasok na kayo sa first assessment at papunta na kayo sa interview. So kinakailangan nyo bang maghanda doon ng mahusay para matanggap. So, mag-research po kayo sa company na ina-applyan nyo, gaya ng nabanggit ng nauna. Tapos, kailangan din po na yung sinabi nyo sa CV ninyo ay angkop po sa sasabihin ninyo sa interview. So, kailangan hindi po kayo nagsisinungaling. Kung meron man lang pagbabago doon sa nilagyan nyo ng parang exaggeration, dapat po mapatunayan nyo po yun sa interview kasi malalaman nila pag halimbawang nagsisinungaling po kayo. Nangyari po sa akin yan kasi yung first na interview na in-interview po ako, nag-apply po ako ng planning engineer. Nagtanong po sila sa akin specifically regarding kung magaling po ako sa isang software. So specifically yung P6 po. Yun po, hindi po ako nakapasa noon. Kaya naging lesson po yun na bago po ako mag-apply, kailangan pag-aralan ko muna lahat ng possible na questions. Usually po, ang tinatanong nila yung mga technical. Pero pag mga technicals na related sa inyong trabaho ay experience, ganun po. Usually pag fresh graduate naman kayo at nag-apply sa abroad, same din sa Pilipinas. So inaano nila kung ano yung mga strength, weaknesses mo. Basic po yun, pero usually tapos strength, weaknesses mo, tapos bakit mo gusto mag-apply. Yun. So, pagdaan po kasi ng panahon, nakailang interview na kayo, nakailang pasok na kayo sa ibang company, nagpo-focus na lang po sila sa technical aspect ng inyong background. Hindi na po sila parang HR na nagtatanong ng mga personal na buhay ninyo. Sa Pilipinas lang po yata yung usually ang nag-interview ay HR. Sa abroad po usually ang nag-interview po ay yung mga department head o kaya supervisor na pwedeng na mag-accredit o tatanggap sa inyo kung tama or mali yung mga sagot ninyo or kung may experience pa talaga kayo. At ayun po yung mga dapat yung tandaan na maghanda sa interview, whether it's online or face-to-face. So ayun po. At ang bonus tips po ay ang pagdarasal at paniniwala sa Diyos. Kung hingi po kayo tulong ay gagabayan po kayo ng Panginoong Diyos. So, yun lang po at sana po ay panoorin po ninyo ang mga susunod kong video.
So, pagpasensyahan na po kung medyo kinakabahan pa ako. Dahil kinakabahan pa talaga ako. Kaya first time ko lang po na mag-vlog. Gusto ko lang pong ibahagi yung mga nalalaman ko na alam ko makakatulong sa inyo. So, at makakatulong din sa akin kasi gusto ko rin na maging pamilyar ako at maging komportable sa pagsasalita sa public. So, yun po. Hanggang sa muli po. So, Cross Wonder po at maraming salamat po. Bye!